We are now in the 13th Sunday in Ordinary Time. Ikalabing tatlong linggo sa ordinaryong panahon. Sa ating mga pagbasa, partikular na ang ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, tinuro ni Jesus sa mga apostoles niya at sa atin din kung ano ba ang mga marka, mga palatandaan ng isang tagasunod ni Kristo. What are the marks of being a disciple of Christ? Ano ba ang mga palatandaan bilang isang tagasunod ni Kristo? 3 P's, 3 P ang pagninilay natin sa hapong ito. Himay-himayin natin. Ang unang P, unang tanda ng isang mabuting tagasunod ni Kristo, the first P is priority. May kanya-kanya tayong pinagkakaabalahan sa araw-araw. May kanya-kanya tayong pangarap na gustong makamtan. All of us have its own priorities in life. Sa mga bata, ang priority nila ay ang pag-aaral nila, lalo na mga estudyante mula kinder hanggang kolehiyo. Sa mga magtetrentahin na, o lalo na sa mga mag-graduate o graduated na, ang priority nila maghanap ng trabaho. Yung mga ilan naman, ang priority nila yumaman sa pagtatrabaho. Ibang priority ng iba, maghanap ng kasintahan o mapapangasawa. Yung iba, ang priority nila, ibang bansa, makapag-travel, makapagpahinga, makapagliwaliw. Yung iba, ang priority nila, makapag-retire ng maaga, pagod na kasi. May kanya-kanya tayong priorities sa buhay. But the Lord tells us today, the most priority that we should be doing. And what is that? Our priority is Christ Himself. Winikan ni Jesus sa kanyang apostoles, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves a son or daughter more than me is not worthy of me. Kung sino man ang mahal pa at higit pang mahal ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid, o kahit kaibigan o yung iba pa, bago ang Diyos, ay hindi karapat-dapat na tagasunod ni Kristo. Pero, hindi tinuturo sa atin ni Jesus na wag na nating mahalin ang mga magulang natin. Hindi naman iwinika ni Jesus na wag na nating mahalin ang iba. Kinaklaro lang ni Jesus kung ano ba ang dapat nating i-prioritize sa buhay natin. Yes, it is good that we must love our parents. Yes, it is good that we must love our siblings. Napakaganda na mahal mo rin ang iyong asawa. Pero, ika nga sa kanta na naririnig natin sa kasal, ikaw ang bigay ng may kapal, dapat pangalawa ka lang sa may kapal. Kaya sa mga mag-asawa dito, sa mga magkasintahan, nararapat lang na ibigin nyo ang minamahal ninyo, ngunit pangalawa lang sa Diyos dapat. The most and the best way to follow Christ is we give our best to God. And He is supposed to be the first one to love. Priority natin ang Diyos. The first P, priority. The second P as a mark of a true disciple of Christ is process. Priority, process. Paano ba natin masasabi ang isang paghuhubog ng isang mabuting disipulo ni Kristo? What is the formation of being a disciple of Christ? Ano ba ang proseso? Ang sagot sa ikalawang bahagi na binanggit ni Jesus. Jesus said, whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Pero ibabalik ko ang inyong atensyon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Iwinikan ni Jesus sa mga tagasunod niya,
Whoever who would like to be my disciple must take up his cross daily and follow after me. Pakinggan niyo yung adverb. Daily. Take up his cross daily and follow after me. Ang proseso sa pagiging disipulo ng Kristo ay ang pagbubuhat ng krus. Pero hindi lang pagbubuhat lang ng krus basta-basta. Ito ay pagbubuhat ng krus araw-araw. Bilang mga tagasunod ni Kristo, panyaya sa atin na huwag tayo nawa magreklamo sa mga krus na bitbit natin. To be a disciple of Christ is taking up our crosses daily. Kung ayaw natin ng krus, hindi yung babasta-basta, iiwan mo lang ang krus. Bilang disipulo ni Kristo, ang mga krus natin ay bitbit natin, pasan-pasan natin, at kung sasabihin ko, yayakapin nawa natin. Bakit po ba? Kung nasaan ang krus, nandun si Jesus. Kaya po kung pakiramdam ninyo, mabigat ang pasanin ninyo sa buhay ninyo, pakialala sa sarili, bitbit ko ang krus at alam ko malapit ako kay Jesus. Just as being a disciple of Christ means a follower of Christ, we are just following our God who first take up his cross and we are just following the way to that. Priority, process. Ang ikatlo at uling P, bilang tanda at mga marka ng isang disipulo ni Kristo ay ang salitang promise. Our priority is Christ. The process of being a disciple of Christ is taking up our cross. And lastly, the Lord assures us of His promise. Sa pangwakas ng ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, iwinika ni Jesus, the person will surely not lose his reward. Kung tayo po'y nakikinig ng mabuti sa ating unang pagbasa, na summarize kung ano ba ang pagiging disipulo ni Kristo. Napansin niyo po ba na yung dito sa unang pagbasa, may isang ina na wala siyang supling at yung asawa niya ay tumatanda na. Obviously, their priority was to have a child. But the process to have their own child is not that easy. It was even painful. Ninanais sila na magkaroon ng sariling supling, pero wala silang sariling anak. At lalo na sa panahon nila, sa bayan ng Israel, kapag wala kayong sariling supling, wala ka sariling anak, minamalas ka. But through Prophet Elisha, Yahweh promised that they will be receiving their own child. Mahirap maging banal. Mahirap maging mabuti. At lalo na, pinakamahirap magpakabuti. Kaya tatanungin ko kayo, ano-ano mga bagay na nakakapagod na sa pagiging mabait? Mahirap maging mabait sa mga taong naninira sa iyo. Mahirap maging banal sa mga taong naninira sa iyo. Pwede ka namang gumante, pero pinipili mo na lang hindi. Mahirap maging mabuti kung ninanais mo magdarasal ka lagi at ang pakiramdam mo, hindi ka napapakinggan ng Diyos. Matabang ang iyong panalangin. Walang saysay dahil pakiramdam mo, hindi ka napapakinggan ng Diyos. Imbis tumigil kang magdasal, pinipili mo pa rin magdasal, kahit alam mo sa sarili mo at pakiramdam mo, baka hindi na ako napapakinggan ng Diyos. Mahirap maging banal dahil lagi dapat tayong mabuti sa iba at sa Diyos. But the Lord is reminding us, you as my disciple will surely not lose your reward. Hindi man natin makamtan ang gantimpala dito sa mundong ibabaw.
ang Diyos hindi nangangalimot sa pangako niya na hindi tayo pabayaan dahil may gantimpala tayong kakamtan sa buhay na walang hanggan. Tatlong palatandaan sa ating mga tagasunod ni Kristo. First, priority. Our priority is Christ. Nawa ang Diyos ang unang ibigin bago ang lahat. Pangalawa, process. To be a disciple of Christ means to take up our cross daily and follow after the Lord. At the end of our lives, the Lord promises us He will remember our greatest reward to be with Him in heaven. Amen.